napakabata ko daw, yan, para magkaroon ng sakit na cancer sa matres. Noong una ho, bago ko ako na-diagnose na magkaroon ng cancer, nagkaroon po ako ng profuse bleeding, continuous bleeding for 2 years. So, meron ho tayong mababasa na ganyan sa Biblia, di ho ba yung dinudugo ng maraming taon. So, ako rin ho ganon, hanggang sa masabi na ng doktor na ako po ay anemic na dahil sa sobrang tindi nung pagdudugo na sinasabi natin. Tapos, nung time po na yon, nagtataka yung mga doktor kasi ako ho ay nasa 200 plus pounds. Malaki ho ako talaga dati. Pero bakit daw anemic? Dahil ho doon sa pagdudugo na yon. Hindi ko ho pinansin yon, tapos yung time na yon pinapaliban ko lang, wala akong tinitik na ano kasi masyado akong engrossed dun sa trabaho ko sa eskwelahan. Dahil sobrang busy, sobrang toxic. So nung time na yon, dahil ho dun sa sakit ko na yon, isa hong dahilan din na iniwan ako ng aking mahal sa buhay. Yon, so mabigat ho yon, nagkaroon ako ng depression. Isa hong sakit na naman na inatake ako. Kaya, ang sabi ng doktor, nung tumagal ho, nitong April 2010, na-diagnose na ho ako to have cancer of the uterus. So, nung narinig ko ho yun, parang kulang na lang mag-suicide ho ako. Kasi, parang sunod-sunod yung dagok sa buhay, di ho ba? Parang kinaya ko yung pagbi-bleeding, pero ito, meron nangyaring failure sa love life, ganyan. Tapos sumunod naman, ito buhay ng sinisingil sa akin. So, nung time ho na yun, ang sabi ng doktor, I was 30 that time, ang sabi sa akin, kailangan daw tanggalin lahat. Sabi ko, walang patawad naman tong doktor na to. Matres lang, pero kailangan tanggalin daw ho from ovaries, fallopian tube, cervix, at saka yung matres mismo. Dahil, pag isa lang daw ho yung maapektuhan, yung which is yung main, yung matres o yung uterus, lahat daw ho yun kakalat na. At saka mabilis daw ho yung paglago ng mga cancer cells. So, nung time na yon, talagang iyak ako ng iyak. Wala akong ibang masabi kung di, sige Lord, kunin mo na ako. Wala na akong hope na nakikita nung time na yon. So parang depression plus itong sakit na ho na cancer. So nung time na yon, yung tatay ko sobrang naaawa sa akin. Tapos miracle, na na-meet po, or magkakilala ng matagal, actually po ang barley, matagal nang tinitake ng family ko, ng father ko, ng mother ko, ng mga kapatid ko. Ako ang number 1 na, ano ba yung mga pinag-iinom ninyo? Sabi kong gano'n. Ano ba yung vitamins niya? Kasi parang sa akin, healthy kami buong pamilya. Kita nyo nga ako, 200 plus pounds. So pag nakikita ko nyo yung pamilya namin, healthy po lahat. Pero ako umiinom sila ng barley, ako hindi. Parang pinapalagpas ko lang yung barley na yan. So, nung time na yon, na-meet na ho ng father ko si Brother Baghdad at inintroduce nga ho itong barley na i-take ko nga siya. Tapos, nung time na yon, na-introduce sa amin, so sige, naniwala na ako doon sa tatay ko. 5 doktor ho ang tumitingin sa akin, sa 4 na hospital. Isa na ho doon yung Delgado, which is ho siya, maternity clinic. So, specialista ho yun sa mga ganyan, sa matres. So, ang lahat sila, ang advice ho sa akin, tanggalin lahat. Tanggalin lahat para hindi ka, kasi ang binigay lang ho sa akin ay 1 year. Pagka hindi daw tinanggal, tapos hindi ako nagpa-chemo ng 6 cycles, for sure, mamamatay ako in 1 year time. So sabi ko, sige, nung time na yun, nirisk ko na ho, parang kinain ko na yung pride ko, sige, take na ako ng barley. Sa first month ho, ng pag-take ko ng barley, yung una ko hong naramdaman, lumakas ho ako, tapos yung pamumutla ko, kasi nangingitim na ho yung labi ko, tapos pag ginanyan yung mata, puting-puti na, kasi anemic po talaga ako. So yung first week pa lang ho ng pag-take ko ng barley, by the way, ang nauna kong na-take ay yung premium na barley ho. Nung tinake ko ho yun, talagang mabilis. Ang bilis nung pag-recover nung katawan ko. Although may bleeding pa rin ho konti, pero yung kulay ko,
bumalik na siya, hindi na ako namumutla, at hindi ako yung natutumba, kasi siguro nga pag kulang sa dugo, natutumba-tumba ganun. So nawala ho yun. Yung first month ho, na nagpa-check na ako, kasi every month nagpapa-check ho ako, may nakitang improvement yung doktor, yung OB, oncologist ko. Sabi niya, medyo clear naman. Pero syempre, i-deny ho nila yon. Ayaw nilang aminin na may improvement. Pero kailangan pa rin tanggalin yan. Sabi ho ganon. So second month, tinuloy-tuloy ko pa rin ho yung pag-take ng barley, premium pa rin ho. Nakita nila lang may improvement. Yung cervix na dating panay polyps, na-clear na ho siya. Totally smooth na daw ho yung sa cervix na yun. So, maraming salamat sa unang sa lahat sa Panginoon. Pangalawa, syempre, sa tulong ng barley. Tapos, kalahating buwan pa lang, 2.5 months, may another, parang lab test akong ginawa. Ang nakita naman ho nila doon, yung fallopian tube at saka yung ovaries na may mga cysts, di ba ho, may mga bukol-bukol yung ganyan. Sabi nila, smooth halo. 2.5 months pa lang ho nun. Smooth halo na daw ho lahat. So sabi ko, eto na. Inuunti-unti na ako ng pag-recover ko. Ang kailangan na lang, last but not the least, yung mattress ko mismo. Kasi kahit na gumaling lahat yung sa paligid, kung nandun pa rin yung sa mattress, tatanggalin pa rin daw. So, nung ika-third month, nakita na nila na, sabi nga nung doktor ko sa may Capital Med, sige, kasi nagpa-CT scan na ho ako noon eh. Yun yung time na nagpa-CT scan ako nung ang ika-third month. Kung ano man yung tinitake mo ngayon, ituloy-tuloy mo na. Sabing ganon. Ano nga ba yan? Di syempre, Dr. Who yun. Parang hindi basta-basta maniniwala yun. Syempre, kinuwentuhan ko na ng green barley. Noong una, syempre, para ayaw niya. Pero sabi ko, sige na Doc, i-promote mo na rin sa mga pasyente mo. Kasi kung ako nga sabi ko, hindi ako naniniwala noong una, i-promote mo na rin. So, parang sabi nung doktor ko, parang ikaw yata magkakaroon ng negosyo sa akin, hindi ako ang magkakaroon ng negosyo sa'yo. Yun. So, ganun ho. Nag-take din, kumukuha rin ho siya sa akin ngayon ng barley at yun ang binibigay niya sa mga pasyente niya. Sumunod ho, noong ika-4th month, yung last, nung December ho yun, ito na ho ang pinakamalaking blessing na binigay sa akin ng Panginoon. Nabigyan ho ako ng clearance. Cleared na po yung cancer ko.